Tinatayang 150 residente mula Giwan Eastern Samar ang na-airlift patungong Mactan International Airport sa Cebu sa tulong po yan ng Armed Forces of the Philippines. At kagnay po niyan, makakausap po natin si Lieutenant Jim Aris Alagao, spokesperson ng AFP Central Command. Lieutenant Alagao, magandang tanghali. CPR kang help po ito. Yes, magandang hapon po, Pia. Oho. Lieutenant, I'm sure marami po ang nagpapalista, no, at maraming gustong magpa-airlift din, no, at lumikas ng Tacloban at iba pang lugar. Meron po ba tayong prosesong itinakda or sinusunod para po doon sa mga gustong magpa-airlift or lumikas? Yes, as of now, tuloy-tuloy po yung ng Air Force natin, C-130 natin. Sa ngayong araw lang, nakapagpalipad tayo from Mactan to Tacloban. And then yung backloading po ng Tacloban to Mactan, mga pasahero po tayo, mga almost 150 to 160 passengers. And then, from Mactan, nag-hold din tayo ng mga relief goods papuntang Giwan. So, yes, at around 7 o'clock in the morning yun today. And then, pagdating ng Giwan yun, yung backloading po, may mga almost ganoon din po na passengers, 150 to 160. So, kumbaga, Lieutenant, dahil kapag nagdala ng relief goods ang isang eroplano, pabalik, wala siyang sakay, kaya po kayo nakakapagpasakay ng mga pasahero? Yes, kaya po tayo nakapagpasakay ng mga pasahero kasi pag galing dun sa area, wala na pong laman yung mga C-130s natin. So, yung po mga residente na yon, nakiusap lang po ba sila or nag-anunsyo po kayo, nag-abiso kayo na kung gusto po nila ay pwede po silang sumabay papuntang Mactan? Yung totoo po niyan, wala po tayong communication doon sa, lalo na sa Giwan, no? So, ang may call po kasi talaga doon is yung crew po ng mga Air Force natin, ng C-130. Okay, pero yung mga residente, kung masasagot nyo lang po, no, Lieutenant, meron po ba tayong impormasyon kung yung mga residente yon, sila po ba ay may mga kamag-anak sa Mactan or dahil wala na lang talaga silang ibang mapuntahan, nagpasya po sila na umalis ng Giwan at pumunta po ng Cebu? Yes, may mga nakausap po tayo kanina, no, yung mga galing ng Giwan. Yung iba po, halong-halo po kasi. Merong iba na gusto na po nila talagang umalis doon kasi wala na pong makain, wala na yung bahay nila. Yung iba naman, maghahanap lang ng mga relatives nila dito na matutuluyan. Okay. Tapos, Lieutenant, linawin ko lang po sana, no, dahil alam po namin na syempre, yung NDR-RMC po ang nangangasiwa, no, sa relief operations. Pero ang AFP po, ano ho yung eksaktong papel na ginagampanan ng AFP? Bukod syempre dun sa rescue, kayo rin po ang tagapagdala po ng relief goods. Tama po ba? Yes, yung AFP po natin ngayon is ang operations po natin, yung humanitarian assistance and relief operations. So, participate po tayo dyan. Sa tulong ng Philippine Air Force and then yung Philippine Navy din natin, no? Napakarami na rin na naipadalang mga relief goods, lalo na sa Region 6, Region 7 at dito sa Region 8. So yung DSWD po halimbawa, kapag may kailangan silang ipadala na relief goods, sa inyo pa rin po sila makikipag-ugnayan, Lieutenant? Opo, pwede po silang dumulog dito sa AFP. Meron po tayong mga drop-off points sa Villamor and then sa Cebu naman dito sa Mactan. Lieutenant, kamusta ho yung schedule ng pagpapadala ng relief goods? Alam po namin kasi na marami na pong naiparating pero marami pa rin po kasi ang dumadaing na hindi pa sila nahahatiran dahil na rin siguro sa lawak ng pinsala. Sa pagtataya po ninyo, sa pag-monitor po ninyo, gano'n pa ho kalaki ang lugar na hindi nahahatiran ng tulong? Yes, kung titingnan po kasi natin sa mapa, napakalawak po nung magnitude ng devastation. So, ang talagang ginagawa natin is tuloy-tuloy lang. So, inch by inch, talagang mapupuntahan natin yung mga hindi pa napupuntahan. So, yung Philippine Air Force natin, umaga hanggang gabi, hindi po nagpapahinga. Mga piloto natin at yung Navy sailors natin. At yung halimbawa, Lieutenant, yung mga Armed Forces ng Amerika, nagpadala na rin po sila ng tulong. Sa inyo pa rin po sila nakikipag-ugnayan? Yes, of course. As a matter of fact, ngayon, nasa tapat ako ng runway ng Mactan Air Base. May dalawang US Ospreys dito, tsaka yung may mga din sila, helicopters na rin. Nakipag-ugnayan na po sila dito sa mga
officers ng Central Command. Oho. At paano ho tinutukoy yung mga lugar na unang pupuntahan po o yung mga mahahatiran po ng tulong? Yes, with help sa ating mga other agencies, no, yung NDR, RMC, DSWD, sila po yung nandito rin po sila at nagkakaroon na po ng meeting ngayon and tinutukoy na po nila saan yung mauuna. Saan pa yung ibang dapat mapadalhan ng ating relief goods. Alright, Lieutenant. Naku, maraming salamat po. Alam po namin kayo po abalang-abala sa inyong pagbibigay ng humanitarian assistance at sa relief operations. Maraming salamat po sa inyong oras. Si Lieutenant Jim Aris Alagaw po, spokesperson ng AFP Central Command. Magandang hapon.